Brian ay isang ordinaryong binata na hindi umaasa ng espesyal. Hindi siyang tipo ng lalaki na palaging nasa sentro ng atensyon. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng karamihan. May gabay siyang engkanto. Isang batang makulit na palaging sumusunod sa kanya. Ang batang engkanto ay may pangalang Luningning at hindi siya tulad ng ibang engkanto na seryoso at tahimik. Si Luningning ay puno ng enerhiya at kakulitan at kadalasan ito ang dahilan kung bakit laging may kakaibang nangyayari sa paligid ni Brian. Tuwing kasama si Luningning, may nagiging epekto ito sa mga tao sa kanilang paligid, lalong-lalo na sa mga dalaga. Hindi na ito lihim sa mga kababaihan ng kanilang bayan. Tuwing magkasama si Brian at Luningning, ang mga dalaga ay tila naaakit sa binata. Hindi niya alam kung paano ito nangyayari. Ngunit para bang may mahika na gumagana tuwing nasa tabi niya si Luningning. Ang mga babae na dati ay hindi tumitingin sa kanya, ngayon ay may espesyal na interes na. Isang araw, habang si Brian ay naglalakad sa kalsada, nakilala niya si Liana, isang bagong dating na babae sa baryo nila. Maganda at may mga mata na kayang magpatigil ng oras. Hindi katulad ng ibang mga babae na tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Si Liana ay hindi natutuwa. Sa halip, palagi siyang sinusungitan ng babae. At kahit anong pilit ni Brian na magpakita ng kabutihang loob, hindi ito pinapansin ng dalaga. Iniisip mo na naman ba siya, Kuya Brian? Untag na tanong ng batang engkanto nang minsang isang gabing nakaupo siya sa labas ng bahay. Ha? Sinong siya? Kunwari tanong niya. Sus, wag mo nang ipagkaila pa. Baka nakakalimutan mo. Gabay mo ako. At palagi akong kasakasama kahit saan ka man magpunta. Kaya alam ko kung sinong babaeng tinitibok ng puso mo. Hindi mo na maitatago sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Nakangising wika ni Luningning. Hoy, ikaw Luningning. Ang bata-bata mo pa. Bawal ka pa sa mga ganyan-ganyan. Saway niya. Bata? Sinong bata ang sinasabi mo? Pilosopong wika ni Luningning. Abat, talagang loko-loko ka. Talagang bata ka naman na. Halika nga rito at nang makutungan kita. Aniya at akmang hahawakan na sana si Luningning. Pero bigla na lang itong naglaho at tanging hagik-hik na lamang ang naririnig niya. Napapailing na lamang na natatawa si Brian dahil kahit kailan ay napakakulit talaga ng batang engkanto. Kung bakit ba naman kasi nagkaroon siya ng ganong klaseng gabay? Si Lolo kasi, dapat sa iba niya na lang inihabilin ng batang yun. Aniya, nang maalala niya ang huling habilin sa kanya ng lolo niyang maalam pagdating sa lihim na karunungan. Brian, tawag ni Liana habang nakatingin ito sa kanya. Huwag mong gawing seryoso to. Hindi kita gusto. Malinaw ang mga salitang iyon at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng matinding kabiguan si Brian. Hindi niya alam kung anong mali sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya iniiwasan ni Liana. Isang babaeng hindi tulad ng iba at hindi niya kayang tanggapin na hindi siya gusto ng isang tulad nito. Dahil dito, hindi na kayanan ni Brian na magpatuloy sa buhay na parang walang nangyayari. Kinausap niya si Luningning. Ang batang engkanto na palaging kasama sa kanyang mga hindi maipaliwanag na sitwasyon. Luningning, kailangan ko ng tulong mo. Si Liana kasi, hindi ko siya maintindihan. Paano ko ba siya mapapaamo? Tanong ni Brian sa batang engkantong makulit. Hindi mo ba alam, Kuya Brian? Hindi lang ikaw ang may gusto kay Ate Liana.
Derechahang sagot ng bata. Ano? Teka, huwag mong sabihin sa akin may ibang nagkakagusto kay Liana. Teka, tao ba siya o engkanto? Gulat na tanong niya. Oo, may nagkakagusto kay Ate Liana at isa siyang engkanto. Sagot ni Luningning. Ha? Totoo ba yan? Bulalas ni Brian. May isa pang engkanto na matagal nang sumusubo kay Ate Liana. Hindi lang ikaw ang nagmamagandang loob. Masungit nitong sagot. Anong ibig mong sabihin? Muling tanong ni Brian. Hindi pa rin mawari kung ano ang nangyayari. Ayoko na munang palawakin. Pero ang engkantong yon ay may malalim na interes kay Ate Liana. At hindi lang yon. Ang layunin niya ay ibang-iba sa'yo. Wika ni Luningning habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang lihim. Naging seryoso si Brian. Kung may engkanto nga na may malasakit kay Liana at may masamang plano, hindi niya kayang basta nalang iwan na mangyari ito. Kaya't nagpasya si Brian na hanapin ang engkanto at tulungan si Liana na makawala sa mga mangyayaring hindi maganda. Bumalik siya sa bahay ni Liana at sinabi niyang makikipag-usap siya ng seryoso. Tinutok niya ang mga mata sa dalaga habang siya ay nagsasalita. Liana, may ilang bagay na hindi ko alam tungkol sa nangyayari sa atin. Hindi kita pinipilit, pero gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman mo. Simula ni Brian. Nagulat si Liana at napansin ni Brian ang pag-aalangan sa mga mata ng dalaga. Brian, wala akong nararamdaman para sa'yo. At hindi ko kayang magtiwala sa'yo. Sagot ni Liana. Hindi na napigilan ni Brian ang sarili. Liana, may ibang engkantong may layunin sa'yo. Hindi lang ako ang nagsasabi ng mga to. May panganib na malapit na. Napakunot noo ang dalaga. Bakas sa mukha ang pagkainis. Pero pinilit pa rin itong umiti. Huwag mo nga gawing komplikado ang lahat. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto. At hindi ko gustong lumalabas sa bibig mo. Subalit hindi pinansin ng binata ang pag-iwas ni Liana. Alam niyang may mas malalim na mangyayari sa paligid nila. At hindi siya pwedeng magpakasaya habang nalalapit na ang isang masamang plano. Habang patuloy na nagsasalita si Liana, si Luningning ay nagmamasid mula sa malayo. Kailangan nilang gumawa ng aksyon para iligtas ang dalaga mula sa engkantong nagtatangkang agawin ito. Hindi si Brian ang pwedeng maging kalaban ng engkanto, kundi si Luningning, ang batang engkanto na may alam sa mga lihim ng mga tulad ng engkantong ito. Naisip ni Brian na wala siyang ibang magagawa, kundi magtiwala kay Luningning at tulungan ang babaeng si Liana sa lahat ng posibleng paraan. At sa bawat hakbang nila, tila ang engkantong nagmamagandang loob kay Liana ay mas papalapit ng papalapit. Ang mga plano ni Brian at Luningning ay nagiging mas komplikado. Ngunit umaasa silang magtagumpay sa kanilang misyon. Habang patuloy na umiiwas si Liana kay Brian, napansin niyang may mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang pakiramdam niya ay para bang may mga mata na palaging nakamasid sa kanya. At tuwing lumalapit si Brian, may isang presensya siyang hindi maipaliwanag. Isang engkanto. Si Luningning, ang batang engkanto ni Brian, ay naging mas mapanuri. Alam niyang hindi kayang labanan ni Brian ang engkantong nagtatangkang agawin si Liana. Kaya't napagpasyahan niyang gumawa ng plano. Kuya Brian, hindi magiging madali ang laban na to. Pero may paraan. Kailangan mong ipakita kay Ate Liana na hindi lang ikaw ang may malasakit sa kanya, kundi ikaw ang may kakayahang magprotekta sa kanya. Wika ni Luningning habang magkasama sila sa isang maliit na hardin. Paano ko siya mapapaamo?
laging galit yun sa akin. Tanong ni Brian. Hindi mo siya pinipilit. Hayaan mong makita niyang seryoso ka. Huwag mo siyang pilitin na magbago agad. Ipakita mo na kaya mo siyang ipaglaban. Sagot ni Luningning. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Brian. Hindi niya alam kung paano magsimula, pero alam niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan. Binigyan siya ni Luningning ng isang simpleng pangitain. Ang engkanto na nagmamagandang loob kay Liana ay may kahinaan. At ang susi sa pagharap dito ay ang paggawa ng tamang hakbang sa tamang oras. Isang araw, habang si Liana ay naglalakad papunta sa paborito niyang tindahan sa kanto, natanaw siya ni Brian mula sa di kalayuan. Tumingin siya kay Liana at nakita niyang malungkot ang mukha ng dalaga. Hindi tulad ng dati na palaging nagmamadali. Ngayon ay tila may nararamdaman siyang kalungkutan. Hinaplos ni Brian ang kanyang dibdib at nilapitan ng babae. Liana, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Bakit parang ang lungkot mo? Tanong niya ng malumanay. Huminga ng malalim si Liana, saka tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang may nagmamasid sa akin palagi. Basta hindi ko kayang ipaliwanag. Tumigil siya saglit at nagpatuloy. Sana hindi ako nagkamali sa mga desisyon ko. Nakaramdam si Brian ng matinding responsibilidad sa mga salitang iyon. Kung ang pakiramdam ni Liana ay may mali, ibig sabihin ay nararamdaman niya ang presensya ng engkantong nagmamatyag sa kanya. Hindi na ito isang simpleng laro. Ang engkanto ay malapit nang magtangkang agawin si Liana. At kung hindi siya kikilos, baka ito ang katapusan. Hindi ka mag-isa, Liana. Magkakaroon tayo ng solusyon dito. Sagot ni Brian. Habang nag-uusap ang dalawa, si Luningning ay patuloy na nagmamasid mula sa likod ng isang puno. Ang batang engkanto ay naglalatag na ng plano. Alam niyang hindi sapat ang mga salita lang. Kailangan niyang ipakita sa dalaga na merong pag-asa. At kailangang magkaisa ang lahat upang mapigilan ang engkantong nagtatangkang agawin ito. Kinabukasan, nagpasya si Brian na dumaan sa kagubatan na malapit sa bayan. Si Luningning na nagmamasid ay bigla na lang sumulpot sa harapan niya. Kung gusto mong tulungan si Ate Liana, kailangan mong magtiwala sa iyong sarili at lalo na sa kakayahan mo. Sabi ni Luningning. Naglakbay sila patungo sa isang lugar na tinatawag nilang Punong Agos. Isang lugar kung saan nakatago ang mga lihim na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Sinabi ni Luningning sa kanya na doon nila matutuklasan ng paraan para makaharap ni Brian ang engkantong nais agawin si Liana. Ang lugar ay may mga pakpak ng engkanto at naglalaman ng maraming misteryo. Sa ilalim ng makapal na mga puno, naghanap si Brian ng isang maliit na simbolo, isang uri ng silyo na makakatulong sa kanila upang ipagtanggol ang babaeng iniibig niya. Ang silyong iyon ay isang simbolo ng proteksyon na kapag ginamit ay makakapigil sa kahit anong engkantong naglalayong maghasik ng kasamaan. Kuya Brian, huwag mong gawing biro to. Ang silyo na ito ay may kakayahan na protektahan si Ate Liana. Pero ang tunay na laban ay nasa iyong loob. Sabi ni Luningning. Napatahimik si Brian at malalim na nag-isip. Sa mga araw na magkasama si Brian at Luningning, nagpatuloy ang kanilang paghahanda. Ang gabay na si Luningning ay nagbigay ng mga kasanayan kay Brian sa mga uri ng engkanto at mga kapangyarihan nila. Alam ni Brian na hindi magiging madali ang laban. Ngunit umaasa siya na sa pamamagitan ng kanyang tapat at determinasyon,
Matutulungan niya si Liana. Isang gabi, habang naglalakad sila patungo sa kanto kung saan madalas maglakad si Liana, natanaw ni Brian ang engkanto sa isang madilim na parte. Nakangiti ito ng hindi maganda habang titig na titig sa babae. Nakita niya rin ang dalagang naglalakad papalapit sa kanya. Brian, sa tingin ko nahanap ko ng kasagutan. Panimulang wika ni Liana. Kinakabahan si Brian at hinihintay kung ano nga ba ang sasabihin ng dalaga. Anong kasagutan ang sinasabi nito? Ngayon ko lang napatunayang gusto rin kita, Brian. Ang kaso nga lang, maloko ka kasi at naririnig ko ang usap-usapan sa baryo tungkol sa'yo. Ang daming babaeng nagkakagusto sa'yo. Anito pa. Hindi alam ni Brian kung ano ang isasagot niya. Nabigla siya sa mga sinabi nito. Saglit siyang natigalgal sa kinatatayuan dahil hindi niya inaasahang sasabihin iyon ng babae. Sandali, teka lang. Tama bang naririnig ko? May mali yata. Naguguluhang tanong ni Brian nang bigla siyang batukan ni Liana sa ulo. Pero mahina lang naman yun. Sira ka talaga kahit kailan. Seryoso na nga ako. Wika ni Liana at sumeryoso ang muka. Sa pagdaan ng ilang minuto, habang patuloy na nag-uusap ang dalawa at nagkakapalagayan na ng loob, ay lumapit ang engkantong nagmamagandang loob kay Liana. Tumayo ito sa harap nila. Ang presensya ng engkanto ay hindi maipaliwanag. Tila ba ang hangin ay naging mabigat at ang paligid ay tila nagdilim. Ang engkanto, isang nilalang na may malapor-sila ng balat at mga mata na kumikislap tulad ng bituin, ay nakangiti habang nilalapitan si Liana. Liana, sa wakas ay nandito ka. Hindi mo ba nararamdaman? Ang mga mata ko'y hindi na kailanman lilipat sa iba. Para sa'yo lang ang lahat. Umayos ng tindig si Brian sa harap ng dalaga at iginawi niya ito sa likuran niya. Pinipigilan ng takot na bumangon sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi niya pwedeng hayaan na magtagumpay ang engkanto na ito sa kanyang layunin. Pinipilit niyang maging kalmado. Kahit na ang presensya ng engkanto ay tila may kakayahang hilahin siya patungo sa ibang mundo. Tigilan mo na si Liana. Lubayan mo na siya dahil hindi siya nababagay sa'yo at mas lalong hindi siya mapapasayo. Matigas na wika ni Brian. Tumitig ang engkanto sa kanya nang may pagbabanta. Gagawin ko kung ano ang gusto ko at lahat ng nagugustuhan ko ay mapapa sa akin, ano man ang mangyari. Anito sa mariing boses. Wala kang karapatang angkinin ng dalaga dahil kahit kailan, hindi siya sayo, hindi mo siya kayang agawin. Bulyaw ni Brian. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Sumulyap ang engkanto kay Brian at ang ngiti nito ay mas lalong naging malupit. Huwag mong gawing mahirap, batang lalaki. Ang puso ni Liana ay malaya na sa iyong mga kamay. Ako ang tunay na makakapagbigay sa kanya ng buhay na nais niya. Takot na takot si Lianang nakatayo sa likod ni Brian. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata niya ay hindi makapaniwala at puno ng kalituhan. Hindi siya sigurado kung anong desisyon ang dapat gawin. At sa kabila ng mga salitang iyon, may nararamdaman siyang hindi maganda. Pati ang engkanto na ito ay may kakaibang kapangyarihan na nagsisimula ng magdala ng panganib. Nagkakamali ka. Walang makakaagaw sa kanya. Wika ni Brian, sabay hawak sa isang maliit na silyo na ipinakita sa kanya ni Luningning. Ibinukas ni Brian ang silyo at sa isang iglap, isang puting liwanag ang sumiklab mula dito. Ang liwanag na iyon ay mabilis na kumalat sa paligid. Tumagos sa katawan ng engkanto at pumalibot kay Liana. Ang engkanto, bagamat hindi nasasaktan, ay napaatras. Nararamdaman ang lakas ng proteksyon na umiikot sa babae.
Hindi ka makakapasok. Wika ni Brian. Ang kanyang mga mata ay puno na ng tapang. Ngumisi lang naman ang engkanto. Ngunit may pag-aalinlangan sa mga mata. Hindi mo pa rin ako kayang pigilan, Brian. Baka ang kahinaan mo ay matuklasan ko rin. Sabi nito habang ang mga mata ay kumikislap ng pula. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang matinding puwersa na nagbubukas ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa silyo, hindi ito na ipagpatuloy ng engkanto. Wala ka nang magagawa. Hindi kami papabayaan ng mga engkanto sa aking buhay. Hindi ako magpapatalo. Sabi ni Brian. Napatingin si Liana sa binata at sa kabila ng lahat ng takot, nakita niya sa mga mata ni Brian na puno ito ng determinasyon. Hindi na siya muling magpapadala sa takot at kalituhan. Huwag na sana niyang palampasin ang pagkakataon na maprotektahan siya ng lalaki may totoong malasakit sa kanya. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang usapan, isang kakaibang presensya ang muling dumating. Isang bagong engkanto na walang muka, may mahahabang kamay at may mga matang naglalaman ng mga bituin. Isang napakataas na nilalang na may madilim na aura. Wala na kayong magagawa. Ang destinasyon ni Liana ay hindi sa mundong ito. Siya ay para sa amin. Sabi ng bagong engkanto. Dahil sa presensya ng bagong engkanto, nagsimulang magdilim ang buong paligid at naramdaman ni Brian ang takot sa kanyang dibdib. Ito ay ibang uri na ng engkanto. Mas malakas at mas matalino kaysa sa mga karaniwang nilalang. Sa isang kurap ng mga mata ni Brian, bigla na namang lumitaw si Luningning sa kanyang harapan. Huwag kang matakot, Kuya Brian. Kaya nating pigilan yan. Nakangiting sabi nito. Habang nagsisimula ang matinding labanan ng mga kapangyarihan, hindi lumalaban si Brian ng diretso. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang layunin. Ipinakita niya kay Liana na sa kabila ng lahat ng panganib, hindi siya magpapadala at hindi siya titigil hanggat hindi niya napoprotektahan ng babaeng nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Si Luningning, ang gabay ni Brian na batang engkantong makulit, ay ang siyang humarap sa bagong nilalang na nagpakita sa kanila. Kitang-kita ni Brian kung paano makipagtagisan ng lakas ang bata sa nilalang na triple ang laki nito sa kanya. Mabilis ang pagkilos ni Luningning na para bang isang kidlat mula sa langit. Hindi inaasahan ni Brian na may ganong kakayahan ng batang makulit na palagi niyang kasama. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng pagiging bata't maliit nito, ay napakalakas pala at kayang makipagsagupaan sa mga nilalang na mas malaki kesa sa kanya. Tumatawa-tawa pa ang bata na para bang nakikipagkulitan lang at hindi alintana na buhay nito ang kapalit sa oras na mapuruhan siya ng nilalang na kalaban niya. Labis-labis man ang pag-aalala ni Brian ay hindi niya maiwasang humanga sa bata. Iyon kasi ang unang pagkakataon na nakita niyang nakipaglaban ito. Kakanood ni Brian sa labanan ni Luningning at ng bagong nilalang. Hindi niya na namalayang nawala na ng ulirat ang dalagang katabi niya. Hinimatay na si Liana dahil sa labis-labis na takot at pag-aalalang nararamdaman para sa batang engkantong inakala niyang normal na tao lang. Kuya Brian, si Ate Liana, tignan mo! Baling ni Luningning sa kanya habang abala pa rin sa pakikipagpalitan ng lakas sa kaaway nitong engkanto. Agad na binuhat ni Brian ang dalaga. Tinapik-tapik ang mukha nito. Pero bago pa man magising ang babae, bigla na lang sumabog ang napakalakas na ilaw sa buong paligid nila. Kasabay nun, ang malakas na pagsigaw at pag-ungol ng isang nilalang na tiyak ni Brian ay ang kalaban ni Luningning. Nang muli niyang ang balingan ang kinaroroonan ng bata, ay nakita niyang tuwang-tuwa ito at nagtatatalon pa.
Ayos! Yay! Nanalo ako! Sabi sa'yo eh, mananalo tayo! Masayang masaya na wika ng batang engkanto. Saka ito patakbong lumapit sa kinaroroonan nila. Ala, bakit hinimatay siya? Ikaw kasi kuya, sabi ko sa'yo, bantayan mo siya eh. Naninisip ang wika nito. Ano ka ba? Ikaw ang inaalala ko. Paano mo natalong nilalang na yon? Nagtatakang tanong ni Brian. Wala ka bang bilib sa akin? Gabay ako ng lolo mo at ako ang gabay mo. Kaya hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Ang lakas mo ay walang-wala sa kalingkingan ko. Hay, nagyayabang ka na naman. Tara na nga, tulungan mo ko nang maipagamot natin si Liana sa albularyo. Agara na nga silang kumilos at buhat-buhat ni Brian ang dalaga na nilisan ang lugar na iyon. Nagtungo sila sa bahay ng albularyong si Mang Oscar na nasa may dulo ng kanilang baryo. At doon, ginamot nito ang dalaga at binigyan ng proteksyon para sa mga masasamang elemento. Matapos ang pangyayaring iyon, ay naging mas malapit pa si Liana at Brian. Samantalang si Luningning naman ay nakamatsyag pa rin sa paligid. Nananatiling nakabantay at gabay ni Brian. Nangungulit pa rin naman ito minsan, ngunit madalas na itong hindi nagpapakita. Sa kadahilanang nahanap na ni Brian ang babaeng para sa kanya talaga, na hindi tinatablan ng anumang mahikang meron si Luningning. Hindi ito nagkagusto sa binata dahil sa kapangyarihan ng engkanto, kundi dahil sa wagas at totoo ang pag-ibig nito. Hindi gaya ng ibang mga dalaga na nagkakandara pa rin sa binata kapag kasama ni Brian ang batang engkanto na makulit na si Luningning.